Yun ang issue niya guys, oh. So sa daming lines sa bandang ilalim. Tapos nagpe-flirt siya, nagkakaroon dito banda. Hanggang dito na. Hanggang dito sa gitna, oh. Ito nga pala ilalim, mayroon na rin. Tutukan nga natin. Yan. Pati sa part ng ilalim mayroon ng ganyan. Gitna. At sa baba. So ito yan nag-umpisa daw na sira, sabi na may-ari. Yung bandang ilalim. Diyan daw nag-umpisa hanggang sa kalaunan na ganyan na. Palit ako ng backlight nito. At sinabi na may-ari, may issue na rin yung LCD. So yun pa yung susolve natin. Ayan. The next day. So ito na yung resulta guys. So hanggang dito lang gumana yung ating modification. Ayan. So okay na. Makinis yung bandang ilalim hanggang ibabaw. So ngayon, nag-modify tayo. Naglagay tayo ng back converter dyan. Ito na. Ano ko na nalagyan natin ng supply yung dapat supplyan. So mamaya ipapaliwanag natin. Ang kinalabasan ng modification natin, so yan lang. May natira talaga yung dating issue niya. Kung ganitong issue guys, hindi na siya kaya ng tape method or blocking method. O kahit maghang ka ng mga CKB signal dito, so hindi na siya uubra. Kasi left and right side na ng LCD ay may damage na. Yan. So magiging remedy natin dito, modification. Yan. So ito lang yung kinalabasan niya guys. Natira pa din talaga yung dating sira niya. At ayan, mayroong nagpe-flirt pa rin na kunti. Pero okay na rin yan siya. Kaysa dun sa lahat nagpe-flirt na may mga guhit pa. Ayan. At inobserbahan ko na rin to guys. So halos whole day na. Yan, whole day ko na siyang naobserbahan. Pag plug in pa lang, yun, medyo napo-flirt siya. Pag mga ilang minuto pa lang, pag mga ilang, o wala pang minuto, mga ilang seconds, so nagno-normal. Ito lang yung natitira na. Ito na yung natitira, pero hindi pa yung nagpa-flirt. Yung mga guhit na yan. So, pag tumagal, yan na, medyo nagpa-flirt na siya. Hanggang ganyan na, tuloy-tuloy na nagpa-flirt ng konti. Kita ba? Ang ganyan siya, oh. Nagpa-flirt. Pero hindi na nadadamay yung bandang taas. So mamaya sukatin natin kung ilang volts yung ating na-supply dun sa LC1 at LC2. So mamaya i-discuss natin. Okay. Sugitan naman siguro. So ito na yung nilagay nating power supply. I-check natin guys kung ilang volts yung may supply natin dun sa dito ba to? Doon sa LC1 at LC2. Okay, power on natin. Ayan. Ito ba yung tester? Ito na lang. Ano makita? Ayan. Yan, nag-on na yan. So, ang na-supply natin dun sa LC1 and LC2 ay yan, 9.34. Yan. So, in-adjust natin yan. Mas mababa sa 9.34. Kaya lang, nagpe-flirt pa yun siya. Nagpe-flirt pa. Hanggang sa in-adjust natin, sinasan. At yun, nagtugma rin sa kapag nandun na sa 9.34 na yan, saka nag-normal yung display.
Yan. So mamaya ano natin, i-try natin ulit. Yan. So, yun yung kanyang supply 9.34. Ayan o. 35. Okay. Plug out muna. So i-discuss lang natin guys. Yan. Yung binilit ko na yung heatsink kasi kailangan ng heatsink yung pinaka-IC dito. Kasi nga inobserbahan ko, kailangan ng heatsink yung ano. Yun yung nasa video, yan yung pinakasira niya talaga. Yung may mga guhit na vertical lines na maninipis. Sa daming lines. Yan sa screen. Umpisa dun sa baba. Yan meron siyang mga lines. Tapos nagpe-flirt hanggang sa kumalat na daw yung kanyang mga linya na yan. So ang ginawa natin, kasi nga nag-try tayo na mag-hang dito sa kaliwat kanan ng source board. So nag-try tayo nag-hang left and right, ganun pa rin, wala siyang pagbabago. Kasi nga parehas na sila may issue, yung LCD na yan or yung left and right channel na yan. Kaya yung paraan natin, nag-modify na lang tayo. Ayan. Tanggalin muna nga natin para masilip. Kahit malayo yung ating camera. Pero i-ano ko na lang guys, i-picturean ko na lang at papakita ko sa inyo. Okay, so naglagay tayo nito back converter. So na-adjust natin yan. So yung input niyan, nakalagay dito sa input din nitong Ticon board galing main board. So 12 volts yung kanyang input. Yan. So negative itong itim, positive yung puti. So yung out, din ako naglagay ng ground para sa out kasi marami na nagkalat ng ground yan dyan. So hindi naman kailangan. So sa positive lang tayo kumuha at nilagay natin doon sa LC1 at LC2 nga, yung sinasabi ko kanina. So bago natin nilagay yon, kinat natin yung LC1 at LC2 na galing dun sa level shifter natin na IC na yan. Oh. Yan, nasa picture guys. So nakita nyo naman yung dalawang test point na yan, kinat natin yun or yung out galing dito sa level shifter IC na yan. Yung LC1 at LC2 or yung add-in even voltage natin, so pinagsama natin yun. Yun na yung papunta dito sa top board. So doon tayo nag-supply ng yung nasukat natin dito kanina. Diretso natin sinupplyan yung top board ng 9.34 volts. Fix na siya, hindi na siya nagsha-swap na voltahe. At yun ang paraan natin kapag kabilaang side na yung may problema. So isa lang yun guys paraan natin na para magamit pa yung LCD. Okay? So yun lang muna ang aking masishare sa ngayon. At yan. So babalik ko na lang to at tatakpan na natin. Yan. Okay?